Okay, so another math hack tayo. So squaring numbers ending in 5. So paano ba yung math hack dito? Napakasimple ng math hack natin. Kapag nag-square tayo ng numbers ending in 5. So napakasimple. So start tayo sa 25 square. So pag nag-square tayo netong ending in 5, automatic ang dulo natin ay 25. Tapos yung digit natin dito sa harapan ay makukuha sa pag-multiply lang natong tens digit natin. Itong 2, imumultiply lang natin sa next number niya. Ang next number ng 2 ay 3. So 2 times 3, 6. So the answer is 625. Ganun lang kasimple. So i-verify natin kung tama ba yan. So 25 times 25, verify lang natin. 5 times 5, we have 25. 5 times 2 is 10 plus 2, so we have 12. 2 times 5, we have 10, carry 1. 2 times 2 is 4 plus 1, so we have 5. Add natin, bring down 5. 2 plus 0 is 2. 1 plus 5, we have 6. So, same answer, 625. Okay, so ganun lang kasimple. So, another example, 85 squared, automatic 25 ang dulo niyan. And then, yung number dito ay 8 times, next number sa 8, so we have 9. 8 times 9, so the answer is 7,225. Okay, so next. So 75 squared, the answer is 7 times 8. So that is 56. And then the last two digits ay 2 and 5. Okay, so next, so we have 65 squared. So we have 6 times the next number is 7. 6 times 7, 42. The last two digits are 25. So applicable din kaya ito kapag tatluhan. So i-verify natin. So multiply natin. So yung 12, i-multiply natin sa susunod na number niya, 12 times 13. Tapos yung dulo daw ay 25. Pero mahirap nang i-mental itong 12 times 13. So magkakaroon ako ng video kapag multiply na itong ganitong number. Yung 1 naman ang nasa harap. Okay? So nga sa ngayon, i-multiply natin 12 times 13. So 3 times 2, we have 6. 3 times 1, we have 3. And then 1 times 12, we have 12. Add natin. So we have 156. So verify natin 156 or 15,625. So verify natin kung 125 eksakto ba yan. Ayan, so i-verify natin dito. Kung mag-e-eksakto, kung applicable din sa tatluhan. Okay? So we have 5 times 5, 25. 5 times 2 is 10 plus 2. So we have 12. 5 times 1 is 5 plus 1. So we have 6. And then 2 times 125, pwedeng idiretso na natin 250. Madali naman kasi, no? So 1 times 125, we have 125. Add natin, bring down 5. 2 plus 0, we have 2. 6, 5, 5, so that is equal to 16. 1, 2, 2, that is 5. And then 1. Okay, so same answer. 15,625. So applicable pa rin pala siya kahit hindi lang sa mga 2 digits. Kahit 3 digits, basta ang dulo ay 5, applicable pa rin yung shortcut natin na ang last 2 digits natin ay 25. Tapos the other digits, yung nasa harapan ay makukuha sa pag-multiply nung tens digit natin or yung first digit natin imumultiply dun sa kasunod niyang number. So ang tanong, paano nangyari yung shortcut na yan? So sagutan natin. Ipakita natin paano nangyari yan. So burahin ko lang muna ito. I-generalize natin paano nangyari. So itong 2, 8, 7, 6, 12, gawin natin siyang n lang. N5. Okay? So hindi natin alam kung ano itong nasa harapan. So yung N5, pwede yung isulat as tens digit ito, di ba? So pwede yung isulat as 10n plus 5. Yan ang expanded form. Tapos, i-square natin. Apply natin ang square of binomial. So may square of binomial tayo, a plus b square, equal yan sa square the first term, a square plus twice the product of the first and second. So we have 2ab plus square of the last term, b square. I-apply natin yan. Square the first term, 10n. Square natin yan. So that is 100n square plus multiply daw natin itong first. 10n times 5, that is equal to 50n times 2. Times 2, so that is 100n. Plus square of the last term, 5 times 5, 25. Tapos itong first two terms natin, may common factor na 100n. Factor out natin yung 100n. May matitira ditong n. Dito sa kabila, pinactor out yung 100n, may 1 na lang siya. Plus 25.
So anong ibig sabihin yan? Itong 100n, ibig sabihin yan, kahit anong i-substitute, ilagay natin na value dito sa number na ito, na n, i-multiply natin siya sa 100. So ibig sabihin, automatic 3 digits siya. Magiging 3 digits na agad siya. Tapos, 0 itong dalawang dulo. Eh may plus 25 tayo dito. Ayun, kaya pala automatic, 25, yung last 2 digits natin, automatic 25. Tapos, ito yung n plus 1. Yun, so doon ang galing yung n plus 1. Kaya minumultiply natin itong number natin dito sa harapan, minumultiply natin doon sa plus 1. So dito nang galing yan. Pag nag-square pala tayo ng 2 digits or kahit 3 digits na number, makakakuha tayo ng ganitong factor, 100n times n plus 1. So kaya yan ang explanation doon sa shortcut natin sa squaring numbers ending in 5. Okay, so that's all. So thank you for watching. At kung nakatulong ito sa inyo, ay huwag nyo kakalimitang i-share at kung first time nyo, mag-subscribe na po kayo sa akin, YouTube GTR Math Tutorial at sa Facebook naman ay RJ Enseñado. Bye and God bless.